Partner, good morning at nandito na nga kami sa bukid. Si partner nandito sa bodega nagbabaklas ng grass cutter. Maghahasa. Ayan. Kahapon nga bumalik kami dito at nag-grass cutter ulit siya. Bali hindi na kami nag-video. Gawa ng mag-grass cutter lang naman dun. Anong oras na rin kami nakauwi? Alas 5 na ata. Ayan, siya naghahasa ng ng talim ng grass cutter at para makapag-grass cutter na ulit dito sa may kalamansian. Maluwang-luwang na rin nag-grass cutter na itong kahapon. Hindi na nga lang tayo nakapag-video. Doon siya nagsimula sa may bandang bakod. Pamaya-maya at pupunta na tayo dun. So kaya pumupunta yung bangkana yun, papunta doon diba dulo na nun, diba papuntang Entablado yun, kung saan sila nangingisda doon. Ay, mga kapakner, tayo sibat na. Bali nakapag-grass cutter tayo doon sa dulo, tapos dito
Bukas natin tutuloy. Ang ano pa to, 2 araw siguro. Mga kapakner, ito na yung mga bunga, yung iba natagtag na. Yan. Hindi Yan sabay-sabay. yung inaalagaan natin. Hindi rin sabay-sabay yung bulaklak niya. May bunga, may bulaklak, tapos may sumusunod na bulaklak ulit. Sabi ko nga, lalo na kapag napatabaan yan, eh lalong hihitikin sa bunga yan. Ayan, good morning mga kapakner. Ito nga yung kaduksong ng video natin kahapon. Pag-grass cutter ulit. Hindi tayo nakapag-video kahapon gawa ng puro grass cutter ang gawa. Ayan, malaki. Mga kapakner, habang nagagrass cutter nga si kapakner, ay tayo ay pausok-usok dito. Wala naman siyang apoy mga kapakner, usok lang yan. Tsaka dun, mas meron pa dun sa unahan. Pataboy insekto na rin. Yan. Puro ganyan lang yan mga kapakner, puro usok lang. Wala siyang apoy. Gawa ng mga basa-basa pa yung mga damo dahil sa sa hamog. Paghapon kasi mga kapakner, hindi ka pwedeng magsiga gawa ng malakas ng hangin.
Kinakalaykay natin yung mga to, yung mga na grass cutter na damo. Para yun ang pinagtatabo natin. Para di siya magliyab. Mga kapakner, nagsiga naman tayo dito sa may bandang dulo. Ayan. Ito sa may bandang bako. Paunti-unti. Mas kapakner. Kapakner, at tumigil nga tayo sa may kalaykay, gawa ng mainit. Tayo sa may likod ng kalamansi. Mainit eh. Anong oras na kasi? Alas 10 na. Yung kapakner nag-grass cutter pa.
Yung mga kapartner, medyo malaki na ngayon nagra-grass cutter natin. Tapos pinasigan din natin kay Meng yung ano, para mausukan yung kalamansi. Bali ito, yung bulaklak ng kalamansi naglabasan na. Halos lahat may bulaklak na mga kapartner. Pinamitan natin to ng ano, foliar, pampabulaklak, pang alaga sa pampataba ng bulaklak at pampalaki ng bunga. Yan yung epekto ng ano, foliar. Yan yung kasabayan natin gumamit ng foliar niyan. Ganyan din yung ano ng kalamansi. Labasan lahat ng bulaklak. Wala pang pataba yan. Pero kailangan na talaga. Kailangan na mapataba. Kaya ina-apport din natin yung grass cutterin para mapatabaan na, tapos tubig. Kapal ng bulaklak. Yung iba nag ano na eh. Tawag na rin. Naglagas na. Buko na. Buko na siya mga kapartner. Sa kalamansi nga pala mga kapartner, para hindi naman nag-aano yung iba na nakita ko lang sa comment namin, ba't daw yung sa iba laglag na yung sanga. Ibig sabihin no, makapal na bunga, at yung sa amin parang hindi pa ano. Itong kalamansi na to, hindi ko nagkakamali, mga 800 plus na puno lang to. Ang naging pabunga nito habol-habol. Tamang nakakapitas pa lang kami ng bali 31 bag lahat-lahat. May mga bunga pa siya maliliit. Habol-habol, hindi siya sabay-sabay na sambulto, pitasan tapos hinto na. Tsaka kung kukumpara mo naman sa ibang kalamansi, ito yung sa amin nasa 1 and 7 o 8 months pa lang. Pag 3 years na ang kalamansi, kaya mo pabayutukin yung sanga niya sa bunga. Madaling pabungain ng ganong kalamansi kumpara dito sa bata. Ito kasing bata na ito mga kapartner, pag nagdala ng maraming bulaklak yan, kahit punuin mo ng bulaklak yan, hindi magtutuloy lahat kasi hindi kaya ng puno. Kaya kung sa nag-comment na yun, kung intindi ka talaga, magtanong ka doon sa marunong talaga nagkakalamansi para alam mo kung ano yung kapasidad ng bunga ng kalamansi. Hindi yung magko-comment ka parang niyayabangan mo kami. Hintayin natin mag 3 years tsaka mag-comment ulit. Pag medyo maganda na yung mga sanga niyan, kaya natin pahitikin sa bunga yan. Tama, bago-bago pa lang kami nagkakalamansi. Ako, bago-bago pa lang ako nagkakalamansi. Pero gagawin ko lahat nga para mapamunga to. So mga kapartner, ayan nga, effective yung foliar natin ginamit. Mag-aano tayo ng pataba dito. Magsasabog na tayo ng pataba dito. Sabihin ko na kay Sir Jun na kailangan na talaga para magtuloy naman yung bunga. Madaming pang ilalabas na bulaklak to kung mabibigyan ng ano, kasi kung hindi natin mahagisan ng pataba, tama may magtutuloy dyan, kaya lang konti na naman ang magiging bunga niya. Wala na siyang sustansya yung puno. Kailangan na talaga ng ano, tsaka nagiging pino na yung dahon. Kailangan na talaga ng pataba. Sa gamot naman meron tayo dito mga kapartner, bali yan nga, pinagrass cutter natin doon sa taas, 8 kalahati na lang. Tapos dito na sa baba, konti na lang grass cutter hanggang bukas siguro. Pag nalusong tayo mamaya, mayayari. Hanggang bukas ay natin yariin. Bali yun nga, hindi ko lang sure kasi kung malusong kami gawa ng maglalaba. Maraming labahin. Hindi naman pwedeng hindi maglaba kasi minsan may tawag na ano, may pitas. May extra talaga kami para makaano tayo. Kaya yung oras natin kailangan nating hati-hatiin para doon sa dito naman sa kalamansi mga kapartner. Yan, kung nakikita nyo naman, maayos naman natin nagagampanan yung trabaho natin. Nakakapagtrabaho tayo sa iba at malinis din. Nalilinis natin yung kalamansi. Nai-spray natin, hindi natin napapabayaan. Tapos yun nga pala, doon sa comment pang isa, ngayon ko lang sasagutin kasi hindi ako mapagbukas ng ng comment yung sinasabing lugi. Wala pong nalugi sa kalamansi mga kapartner. Correction lang po, wala pong nalugi. Malulugi ka lang dyan sa kalamansi sa oras na hindi ka naglabas ng pera dyan. Kung hahayaan mo lang siyang ganyan, kasi kung hindi mo bibigay yung gusto ng kalamansi,
talaga malulugi ka. Ang kalamansi kung magkakalamansi ka sa panahon ngayon, kailangan pag-isipan mong mabuti. Hindi basta-basta ang gastos dyan malaki. Kaya kung malulugi man, nandun na lang sa yan. Kung hindi mo talaga gagastusan. Wala pang nalugi sa kalamansi kasi mahaba ang buhay niyan. 10 to 15 years. 15 years napakataas yan. Pero para sa amin, para sa akin, hanggang 10 years lang dapat. 8 years. Kasi pag pupuno ng 10 years niyan, paangat, mahina na yan. Hindi na siya ganun kadaming mamunga. At yung bunga niyan, magiging bulitog na lang. Magiging ano lang siya mga kapakner, bulitog kapag ganun yung edad niya. Tsaka hindi naman din sa unang pamungahan makukuha mo yung gusto mo dyan. May panahon yung kalamansi na malakas ang pitasan ngayon. Sa panahon ngayon 50 red bag yan, susunod na red bag 100 red bag. Yung 3 to 4 years, 5 hanggang 7 years, doon ang kalakasan ng kalamansi. Ikukorek ko lang po lahat para hindi masyadong na ano naman itong aming pag-aalaga ng kalamansi. Niisip nung iba palpak, yun, palpak talaga ang iniisip ng iba. Hindi ganun palpak. May panahon na sa isang pamungahan kaya mong kumita dyan, kaya mong kuhanin yung puhunan yan lahat. At isa pa po, ito pa lang ang pinamumunga, itong 800 puno, hindi pa rin naman kasama to. Ito 1, 2 to sa 800 puno na yan, talagang halos ganun lang talaga bunga na lalabas niyan. Hindi ganun karami. Kaya doon sa mga nakakaintindi, maiintindihan nila kung bakit naging ganun lang ang bunga. Doon naman sa mga hindi nakakaintindi, magtanong kayo sa marunong para hindi kayo nag-ano na ba't ganun yung kalamansi ng iba at ba't ganun yung kalamansi namin. Yun lang mga kapakner, at muli po thank you po sa suporta, tiwala, ingat po ang lahat, and God bless, bye bye.